Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito naman po si Lolo Ben, ang inyong kapatid at kaibigan, nagbibigay sa inyo ng araw-araw na kwento. Medyo inaabot ako ng gabi ngayon, wala naman akong ginawa kundi nag-exercise at nanood ng mga movies sa Apple TV at saka sa Netflix. At makikita nyo ngayon itong suot ko na bucket hat. Ito po yung binili ko kahapon dahil wala sa plano kong mag-shopping. Pero nakita ko ito dahil doon sa pelikula na panood ko, yung bida ay ang suot niya ganito. Pero color lighter lang ang kulay. Pero nakita ko ito sa Uniqlo. Murang-mura, 900 pesos. So, dalawa itong kinuha ko. Ito yung dark denim, black, at saka yung isa yung blue. So, gamit ko na ngayon para makita nyo. So, nakakatuwa po mag-shopping dahil ito ay nagdudulot ng kaligayahan sa isang tao. Yung mga kilala ko dyan, marami dyan, bili sila ng bili ng mga on sale. Pagkatapos, pagdating sa bahay, hindi naman sinusuot, kundi iniiwan na lang sa tabi. At kung minsan, kung meron silang bibigyan ng regalo, ito yung binibigay nilang regalo. Ganun din ako kung minsan. At alam nyo, noong nakalipas na linggo, bumili ako ng mga t-shirt at ito ay pinaghahandaan ko na ibigay na regalo itong darating na Pasko. At alam nyo naman, in 2 months time, Pasko na. At marami tayong kaibigan na susurpresahin ko na lang sila para bigyan ng regalo. So aside from itong suot ko, ano kwento natin ngayong araw na ito? So alam nyo, nakakatuwang basahin ngayon yung mga post sa social media, lalong-lalo na sa Twitter at saka Facebook dahil dito mo makikita yung mga sari-saring uri ng tatakbong kandidato para mayor, gobernador, congressman at saka senador. Yung mga paulit-ulit na natatalo sa mga nagdaang eleksyon, nandun na naman sila, nagpapail na naman sila ng kandidacy nila bilang senador. Natalo na nga sila nung tumakbo silang presidente. Ngayon ay gusto nilang tumakbo ng senador. Marami naman yung mga dating senador gustong tumakbo na bilang mga LGU unit executives like mayor, governor. Ang isang medyo binabas ngayon ng mga netizens, itong pamilya ni Vilma Santos at saka ni Secretary Recto. Akalain mo, pati yung mga anak. Tatakbo yung 2 anak niya. At pati siya. Ay nako, talagang walang kwenta yung ating batas na nandoon na nakasaad sa ating konstitusyon na nagsasabi na ipagbabawal yung political dynasty. Pero yun naman talaga ang reality ng politika sa ating bansa. Sino naman yung mga gustong tumakbo kundi yung mga, alam nyo na, yung mga mayayaman. So dahil meron silang pera na gagamitin at ayun na nga, alam nyo naman dito sa atin, bansa, kung wala kang pera, hindi ka mananalo sa anumang posisyon na gusto mong tumakbo. So, ano pa yung mga meron pa palang magandang balita ngayon. Meron tayong singer sensation na sikat sa Amerika at sa kabuong mundo. Ito po yung lumalaban at medyo pareho ng style kay Taylor Swift, kung kilala nyo si Taylor Swift. At alam nyo naman, last year, ngayong taon na ito, talagang sikat si Taylor Swift. Pero meron tayong isang Pilipina na singer na lumaki sa California at talagang sikat siya sa mga netizens at sa mga teenagers. Ito po si Olivia Rodrigo. Siya talaga ay talagang full-blooded Pilipino siya at sikat siya sa Amerika. At ngayon, noong 2 months ago, nagsabi siya na magkakaroon siya ng
Guts concert dito sa Pilipinas. Kasi nung nasa Amerika ako, na-discover ko yan si Olivia Rodrigo. At ni-research ko yan at pinanood ko yung mga YouTube content niya, yung paano siya kumakanta. Kasi composer siya eh. Magaling na composer, at the same time magaling na singer. At for the duration nandun ako sa Amerika, talagang pinanood ko lahat-lahat yung mga videos niya. At doon ako natuwa dahil nakita ko yung pagpupursigi at sa consistency nitong batang ito hanggat nakakuha siya ng recording contract at ngayon ay sikat na sikat siya. At doon sa initial schedule niya, sa kanyang tour for this year, hindi po kasali ang Pilipinas. Hindi. Ang tour niya sana ay punta ng Singapore, sa Australia, sa Japan, and some of the South Asian countries. Pero wala po ang Manila. Kaya nagulat na lang ako, Tomasigo, naglabas siya ng statement na magkakandak siya ng Guts concert dito sa Manila. At alam niyo ba kung nasaan yung venue? Ito po yung pinakamalaking stadium po at pinakamalaking pagdahusan ng isang concert sa Philippine Arena na ito ay nandoon sa May Kawayan, Bulacan. At nakikita ito pag dumadaan ka sa NLEX. At ngayong gabi ang kanyang concert at dumating siya dito mga 2 or 3 days ago at pinuntahan niya yung mga tourist spots sa Manila. At kasalukuyan ngayong gabi ay nagkakandak siya ng kanyang concert. Sikat na bata ito. Alam niyo kung bakit very attractive yung concert niya? Dahil murang-mura po yung kanyang ticket. Akalain mo 1,500 lang yung ticket niya. At talagang dinumog ito at sold out kaagad yung ticket niya. At saka maganda rito, hindi mo pwedeng ibenta sa iba yung nakuha mo. Kaya kinakailangan pag bumili ka para sa sarili mo dahil meron lalabas yung pangalan mo doon. Pag hindi mo pangalan yung nakapangalan doon sa ticket, ay hindi ka papapasukin. So ganun po, kaganda po yung kanyang concert dahil mura na, wala pang pwede mag-scalper sa mga tickets niya. Kaya tuwan-tuwa yung mga tao kasali doon sa concert niya, lalong-lalo na itong mga kabataan na Filipino. So, yun lang po ang balita ko ngayong gabi at sana babalik na naman tayo bukas at magbigay ng kwento para tuloy-tuloy itong ginagawa natin na paggagawa ng video content dito sa YouTube channel ko na ito. Salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Bye!